from batch 4 pa rin po. So, today po, ang topic natin is all about the DH theory or kung magkasama ba si atin itong mga dinosaurs. So, pinalalawanag po rin ni Pastor Russell, of course, most specifically yung araw ng pagkikreate para ng Panginoon sa mundo or yung 7 days niya na proseso sa paggawa ng lahat ng bagay na nakikita natin ngayon dito sa ating mundo. So, first po, gaya po ng sabi ni Pastor Russell na ino-consider daw po na we have 6 days of working ng Panginoon before. I mean, nung unang panahon na yung ika-7 po na araw ay pagpapahinga niya. Pero, kung pinapaliwanag po ni Pastor Russell dito na ang ibig sabihin daw po ng DH theory is yung isang araw, akala natin kasi usually ang akala natin sa isang araw is 24 hours. 24 hours lang mag-work ang isang araw. Pero before ito po is mahabang araw daw po siya. So, let's say sa mahabang araw na yun, hindi ko alam, hindi ko estimated na. Pero siguro tingin ko para siguro 1 week sa isang araw na kinukonsider ng Panginoon sa pagpapagawa. So, hindi siya yung normal day na 24 hours lang umiikot yung araw natin. So, at sabi ng Panginoon is ang isang buong araw na pagkagawa niya sa mundo natin ay hindi lamang 24 oras. Kumbaga, isang mahabang araw. Yun na po yun. So, at ginawa nga ng Panginoon si Adam and Eva dahil inilagay niya sa wangis niya tulad ng Panginoon, mukha ng Panginoon, dahil sila yung parang pinagkatiwala ng Panginoon na panatalihing maayos, malinis, yung kinikreate ng Panginoon ng mundo para sa atin sa mundong ibabaw. Pero dahil nga sa hindi kagustuhang pangyayari, yung kaisa-isang pinag-uutos ng Panginoon ay yun pa yung na-broke. Dahil din, yun yung naging dahilan. Kaya tayo namulot sa kasalanan at ang kahit na hanggang hindi pa tayo isinilang meron tayong kasalanan. Dahil na rin yun doon. So, tayo bilang magkakaroon ng knowledge sa Biblia o yung history ng Biblia o yung mga pangyayari before itong generation natin ngayon is mas nagkakaroon tayo ng knowledge para malaman yung mga bagay na naging dahilan para hindi ikabuti o hindi ikatuwid ng paningin sa atin ng Panginoon o yung sa madaling salita ay kasalanan. So, i-avoid natin, kaya na sabi ko pa ulit-ulit, i-avoid natin yung mga bagay na sa tingin natin is makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Kasi, tayo din yung magsasuffer, tayo din yung masasaktan sa syempre sa mangyayari sa atin kasi si Lord gusto lang ng kabutihan para sa atin, ayaw niya ng kasamaan kasi anak na tayo. So, iwasan po natin yung mga ganong bagay at mag-pray po tayo palagi. And super happy po ako ngayon sa naging 4th year anniversary ng CLCC Church. Thank you po everyone for watching.